After that, I would say in the same decision, magsischedule ng resetting or new schedule itong ICC, pre-trial chamber, dun sa naudlot, which is the confirmation of charges hearing. And they can do that as soon as a month after the decision, after the order. Kaya kung magde-decide yung judges in January, fit to stand trial, and we order trial or the hearing to resume in February, yun, pwede nang magsimula. Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Hito na mga kabunyog. Matapos ang ilang kapalpakan ng Kuapman, ang abogado ni Digong sa ICC, at sa ilang ulit na pagtatanggol nito na nauuwi lamang sa pagkatalo, may pinakabagong update na kaugnay sa naudlot na trial ni Digong sa International Criminal Court o ICC. Sa update na ito, tatalakayin kung paano sisimulan ang kaso, kung saan ilalatag ang lahat ng alegasyon at mga ginawa ni Digong na posibleng mauwi sa isang hatol na guilty, na maaaring magresulta sa kanyang pagkakakulong sakaling mapatunayan ang mga paratang. Ipinaliwanag ni Atty. Conti ang step-by-step na proseso kung paano uumpisahan ang nasabing trial, pati na rin kung anong buwan ito inaasahang magsisimula. Ayon sa kanya, sinisiguro raw na matutuloy ang proseso ngayong taon. Anyway, mga kabunyog, para sa iba pang mahahalagang pahayag ni Atty. Conti, panoorin po natin ang naging panayam sa kanya. Okay. Sige. Ito naman, walk us through dun sa proseso sa ICC, no? Given the latest findings ng medical experts doon sa, ano ba tamang term? Cognitive situation. Ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Basically, ito yung unang tanong, no? Magpuproceed ba yung proseso dyan patungong trial? And can we expect the actual trial to happen this year? Well, step by the step tayo. Pero Okay. ako, trial na talaga to by the end of the year. Ang hinihintay natin, or before the year ends, magta-trial na yan. Ang hinihintay natin in particular sa ngayon ay ang judge's decision. Ito yung pre-trial chamber or yung trial court, no? So yung judge's decision on whether Duterte is fit to stand trial or not. Essentially, ito yung tinatawag nilang parang adjournment request. Actually, ang request nila ipatigil entirely yung trial kasi nga hindi na siya okay. Initially, merong decision na, hindi naman pwedeng ipatigil mo yung trial entirely. We will only have a limited postponement. So, yung adjournment, naging postponement. At ngayon, ang tanong, mapopostpone pa ba ito any further? So, yung decision, is he fit to stand trial or not? Kompleto na ang mga dokumento ng judges tungkol dyan. May nakahingi na nila yung sa experts, mga doktor, mga psychologist, na kapag comment na rin ang defense, prosecution, at saka victims. So, we are left with their decision. Of course, medyo may advance, information or may nasilip na tayo kasi sabi nung experts dahil sabi nung prosecution, defense, etc. na unanimous daw sila sa pagsabing, he seems to be fit to stand trial. Kaya, ako, most likely, he is fit to stand trial. After that, I would say in the same decision, magsischedule ng resetting or new schedule itong ICC, pre-trial chamber, dun sa naudlot, which is the confirmation of charges hearing. And they can do that as soon as a month after the decision, after the order. Kaya kung magde-decide yung judges in January, fit to stand trial, and we order trial or the hearing to resume in February, yun, pwede nang magsimula. Kaya lang, medyo mabagal after that. Kasi, kung confirmation of charges hearing, may 2 buwan pagkatapos niya, arguments. Ito dapat ang kaso niya, hindi ito dapat ang kaso niya, and so forth. After 2 months, saka lang sasabihin ng judges, okay, ito ang final decision. So, February, March, April. Ito ang final decision, ito ang charges laban sa kanya at probably bibigyan siya ng pagkakataon. Pero starting from April onwards, pwedeng i-schedule yung trial proper. Bago magsimula ang trial proper, may mga kuti-kuti na
parang mga scheduling, ano ba to? Parang status conferences. Parang, okay na ba? Nakuha nyo na ba yung ebidensya? Okay na ba? May kailangan pa ba tayo? Pero most likely, the first hearing will be before the year ends. Before the year ends. Ito yung isa kong tanong, no? Pag nag-decide yung judges formally, okay, na fit to stand trial itong si Rodrigo Duterte, base nga dun sa unanimous findings ng independent medical experts, okay, pwede pa bang i-apply yun ng defense? At pahabaan yung proseso? Yes, pwede pa. Pero ang siste kasi sa ICC, hindi nila hinihintay yung finality of the judgment Before proceeding. Before proceeding, sorry. Kumbaga, sige, may question ka tungkol sa fitness to stand trial, pero sa ngayon, pending yan dito sa sa appeals chamber, sa parang Supreme Court na nila. Pero sa tingin ng pretrial chamber, there's no other issue to consider. We should proceed with trial. Pero, So, sorry Attorney Chrissy, paano kung let's say yung appeal na grant, tapos nagpo-proceed yung yung of other course, cases of titigil yan. Titigil. Titigil. Tapos Well, mag-nullify depende. ba yung mga ginawa? Not exactly. Kumbaga, sabihin na natin, ang tingin ko kaya medyo hindi sila naghihintayan kasi mabilisan sila. So, they're beholden within a particular time frame. Kaya, parang ang lalabas sa kanila, hindi lalampas ng kalahating taon. Kumbaga, kung kunyari, tumakbo man ng kaso, hindi lalampas ng kalahating taon, mapapagpasyahanan ng appeal. So, umakyat ka, nag-appeal ka, pero tumakbo yung kaso. Within 4 months or half a year, makakahabol yun. Whatever happened during in the interim, hindi ganun kabigat, hindi ganun kalaki. Kumbaga, hindi ka naman masisentensyahan sa loob ng kalahating taon to merit such egregious violation of human rights. Kumbaga, sabihin natin, karoon lang ng quote-unquote arraignment o mabasahan ng sakdal o kaya magkaroon ng first hearing o kaya magkaroon ng status conference. Tapos biglang, tigil na kayo, edi everything stops from there. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.